walang makakapigil sa daldalan na hatid ng Banana Crew. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Magandang morning! Afternoon! At evening. At evening. Depende kung saan sila nanonood. Okay, Kasi sige. syempre, di ba, baka meron tayong mga nanonood sa ating YouTube channel via 92.3 FM Radio Manila sa iba't ibang panig ng mundo, di ba? Ayan. Pero syempre, kung nasa Baguio ka, nasa Jensen ka, Ay, oo naman. magandang Afternoon. Huwag kang parang lolo-koloko. Charing. Diba nga? Siyempre kung kanya nakasama natin si Kane Gabriel na kinuyog no ng mga taga-Arangkada Balita. May mga nagpa-picture kasi parang bata pa lang daw siya. Nakikinig na siya kay Kane Gabriel. Iba din. Iba din. At kay Alvaro. Nag-TikTok kami ni Alvaro. Oo nga eh. Pwede bang mamiss? Yung mga ganun-ganun. Pakiss. Yung ganun. Ay, pakis. Kinis nga niya ako. Ay! Nainis ako. Ganda. Ganda. Parang iba yung nakita kong video, Oy, bestie. ibang video yun. Iba ba yun? Iba pa yun? Oo, for Okay. your eyes only. Wow! Sabi daw talaga naman. Nako, kanina po narinig Eto po na. natin yung awiting Oh, Baby. Ikaw ba, bestie? Nagamit mo na ba ang term of endearment na baby sa someone na mahal mo? Oo naman. Oo. Paano oo naman? Oo naman. Arte mo doon na yung oo naman. Oh, baby. Ganon? Ganon. Oo, pero hindi walang oh, diba? Siyempre, baby. Baby lang, Oo, ganon. ganon. Oo, ayan. Ikaw ba, nagamit mo na yung endearment na yan? Oo, dun sa ex ko, 3 taong kami. Ay, Ayoko 3 na. taon yung baby na endearment. Totoo, nakapaglakad na nga siya. Kasi 3 taon na. Ibang Oo baby nga naman. yun. Tama. Mali. Oo. Correct. Naku, tanungin nga natin, Ayan. ano ba ang kwento sa likod ng Oh Baby Baby? na yan. Oo, i-welcome mo na sila, bestie, sa ating programa dito sa Banana Crew. Go, Siyempre, take it away. welcome. Paano? Let us, alam mo, nabulol na ako kasi kanina talaga na English, nahilo na kami English. sa English, naging Spanish, naging kung ano-ano. But anyways, highways, i-welcome na natin sa ating paboritong merienda dito sa Banana Crew, ang Midnight Talking! Hello po! Mga ka-vibes. Hello! Alam mo, parang very bagets na bagets yung mga Oo, bisita natin. correct. No? Oo. If you don't mind me asking, nasa mga anong age range kayo? Nasa around 19. Talaga? Ay, mga Sabi bagets sa'yo, pa bagets na talaga. bagets talaga. Oo nga, nasa 19. Mga katropa ko itong mga to. Tama, batchmate mo sila. Oo. Tita nila ako, bless ka. Tita nila ako. Oo, nang tanda, 19 lang kayo, totoo. Totoo yan. Pero grabe na yung yung music na ini-offer ninyo sa mga listeners. Ganda. Like parang itong Oh Baby, 'di ba? Parang hindi mo akalain na ang kumanta ay mga gantong idaran, 'di ba? Correct. Alam mo, parang alam mo, sikat na banda. Totoo. Pag tumugtog talagang lahat ng mga kababae. Ganon. Ay, wow, paano? Ang galing. Ganon, diba? Galing. Can you tell us, pakilala mo na isa-isa. Ayan. Ako po si Vince. Ako po yung vocalist ng band. Galing ni Vince. Ay, Vince. Ako po si Rick. Isa rin akong vocalist. Tsaka I also play the guitar. Wow. Toro naman. I'm Xavier po. I play the lead guitar. Ay, Xavier, magkakaiba pala yun. lead May lead guitar. guitar. Merong guitar. Ano? Guitar. Rhythm guitar po. Rhythm Okay. guitar. Rhythm. Yeah. Ako po si Vaseline, I play the bass. Alam mo, Yes. nakikita ko sa kanilang apat, na isa sa kanila mangangalay sa paghawak. Charing. Isa sa kanila mangangalay Parang sa si ano ba to? Sa paghawak ng mic. Hindi, nakita ko sa apat. I remember dati yung Four of Spades. Ay, oo. Oo, natatandaan ko, nung hindi pa sila nabubuo as Four of Spades, parang kasi yung isa doon, si Sild. Si Sild. Sild nga, no? Oo, na nag-solo na rin, di ba? Yes. Si Sild, natatandaan ko dati, pamangkin siya nung dati kong road manager. Tapos pinakilala siya sa amin. Tapos sabi, uy, Jai, nag-perform yan doon sa Got to Believe. Bagets pa sila noon kung Got to Believe Day, sobra. Kung 19 lang kayo ngayon, siguro mga... That was 10 years, 15 years ago. Bata pa nga kayo, sobra. bata pa Di ba tama sila. nung Got to Believe ni na Catherine? Ano lang ata, 8 years old. O yun, kung gano'n yung edad nila, natatandaan ko dati, parang isa din sa nag-perform na parang yung mga cutie-cutie na banda-banda dun sa may pinag-showan kami sa Circuit Makati. Tapos nagulat ako din, pinakilala, ganyan-ganyan. Tapos ganyan na ganyan yung nakita ko sa kanila, gano'n. Nakita ko, tapos nung maya-maya, sumikat na yung mundo, yung sa Four of Spades. Sabi ko, parang kilala ko tong taong to, familiar sa akin to. Yun pala, part na siya nung Four
Four of Spades. Oo. So nakita ko, nung ngayon nakaupo na ako dito, tapos yung song ninyo, parang in fairness, parang ganun din ang mga susunod na mangyayari. Talagang bubulusok ang career, ha? Talaga namin yung form. Such a huge Diba? Oo. Hindi ako nagbasa, ha? Ang Hindi ako galing. nag-research Oo. or something, ha? The vibe, No. diba? The feeling. If the feeling is sorry, hindi, it's just that nung nakita ko talaga, yun yung naramdaman ko at nakita sa inyo, tsaka yung music ninyo. Thank you. So tama ba na bukod sa idol nyo sila, naging inspiration nyo rin ng Four of Spades sa mga ginagawa nyong mga kanta? Opo, sila po yung See? super Kaya po influence kami po. nag-music dahil sa kanila. Ay, talaga. We were Oo. starting out po, we would always cover their songs talaga sa mga gigs kasi like, Hey Barbara Mundo. mga popular songs nila, yun yung lagi namin mga kina-cover dati. Ano kayo, classmates? Kaming tatlo po. Ay, Kay- kaming tatlo. kayong- Tapos nung senior high, ako classmate ko si Basil. Ah, Talaga. okay. Ang galing naman. Ang So, galing pero mo. 'di ba magastos kasi 'di ba mahal yung mga instrument, yung mga rhythm guitar, 'di ba yung mga ganon? Iba-ibang klaseng guitar yan. Lead guitar, yung mga ganyan, 'di ba? Magastos, 'di ba? Kumbaga parang magastos. hindi siya amats ng mga yung alam mo yun kasi pagka normal ka lang, 'di ba, yung gamit mo yung simpleng guitar na nabibili diyan sa Yes. may ano nga yung Santa Ana ba, yung Santa Cruz, yung ganon. O basta Oo, kung saan basta man. yun. Oo. So, 'di ba? So, paano nyo naisip na bumuo kayo ng Banda. grupo? Mm-mm. Kasi I'm sure hindi naman lahat pinapayagan lagi. 'Di ba? Kasi kailangan nyo may band rehearsals. Kami po ni Rick and ni Shave, magkaklase po kami dati. So, yung teacher po namin, nagano po siya ng band for like, parang assembly ng school. ganun. Magpa-perform. Ah, so lagi kayo nagpo-perform sa Opo. school. So like, ayun, kami nakuha kasi kami yung nag-instruments nandun sa school namin. Tapos ayun, tapos nag-away kami ni Safe nung Kasi? high school kasi alis na daw siya ng banda kasi Ay. studies first. Yeah. Tapos Ganon. Tama naman yun, Totoo tama. naman, may mga ganun talaga. And Right then, after the pandemic, nag-aya si Zay, jam tayo. So, nag-jam kami, nag-reunite yung banda. Tapos, sabi ni Vince, may kaklase akong bago, si Vasil, magaling siya mag-bass. Salin natin, gawa tayo banda. Yun na. So, doon na ayun nag-start. Bakit midnight talking? Oo. Kasi, Nagawa niyo yun na midnight. Kasi, senior high kasi is very, very hectic. So, like, Oh. talagang, sa gabi lang kami nakakapag-usap. Sa gabi lang kami nakakapagawa ng kanta. Kaya Okay. midnight talking. Sabi ni Vasil, wala akong maisip na pangalan. Ito na lang muna. midnight Pero talking. Midnight talking. it ended up sticking talaga. Dapat temporary. Gusto nila palitan eh. Ayaw nila sa midnight talking. Ang cringe niyan, man! Sabi nila. No. Pero na-launch kayo as Midnight Midnight Talking. Talking. 'Di ba? Alam mo, minsan talaga yung mga hindi mo inaasahan, yung mga unexpected talaga na pangalan. This is not the first time na may na-interview ako na banda na parang kung ano yung naging pangalan nila, dahil lang minsan sa inuman. Yan na lang, okay na yan. 'Di ba? Yan na lang. Pero okay na daw. Tapos ang nangyari, mas bumulusok, mas umutok sila talaga. Kasi, 'di ba parang sa mga vlogs, the more na pag-isipan mo yung vlogs, the more na pag-effortan mo ng production, hindi nagbo-views. Oo. 'Di ba? Pero pag yung random lang yung pinost mo, mas Very impromptu, nagko-trending, yes. 'di ba? Mas nag-viral to, wala lang naman to, ganun, 'di ba? Totoo. So yun na, tas ngayon you're part of the Viva family. Yes po. Wow, Under congratulations. Thank you. Congratulations. Paano? Um, Napanood kayo? Okay, so, wait lang, how? Sorry na, isa pa lang yung mic Okay namin lang eh. po. Bibili kami bago, okay, mag-alala. Charing. So, it all started in the beginning. Ayun, nag-send po ako ng demo sa mga record label. Tapos nakita ko po sa Instagram one time yung Wild Dream Records. Tapos chinek ko pa yung IG page nila. Tapos nakita ko, they're looking for new artists. So, actually, secret ko yun sa kanila na nag-send ako ng demos. Hindi namin alam. Di niya sinabi sa amin. Nag-send po ako ng demo ng bio ng band. Okay. And I was like, this is the best band ever. sa bio. And then we get an email one day and they're all freaking out. They're asking me, pre, sino tong Wild Dream Records? They want to schedule a Zoom meeting. Tapos Okay. ayun, nung nag-Zoom po kami, parang natawa daw po sila sa music. Tapos dun lang rin po nila nalaman na sinend ko po yung demo without my bandmates knowing. Tapos the rest is history. Sobrang supportive po ng Wild Dream and Viva sa amin. Pero ang lakas ng loob mo, 'di ba? Oo. Kasi syempre, like ayan, ikaw yung nagkwento kasi ikaw yung talagang trumabaho noon, 'di ba? Thank you, Basil. 'Di ba? Saan nang galing yung yung guts guts, mo na ay, teka, gagawa ko ng paraan na hindi pwedeng hanggang school lang kami. Kailangan marinig na rin kami all over the world. Yes, thank you, Basil. We love you, Basil. Saan galing yung guts? Ano Oo. lang po yun, nag-send po ako na sabi ko, hindi, di naman nila papansinin yan.
Parang whatever lang. kahit anong mangyari, 'di ba? Tsaka hindi mo talaga pinagsabi, no? Parang may mga kasabihan, 'di ba? Pagka may good news or whatsoever na hangga't hindi mo pa sure, hindi mo pa talaga pwedeng ikwento sa iba kasi Nadjijinx. nadjijinx. Oo. So ganun yung technique na ginawa ni Vasil. 'Di ba? Ang galing mo, ha? Nung pinatawag kayo, 'di ba, nag-submit ka na, they're looking for new artists. Nung pinatawag na kayo, of course, nakwento mo na sa kanila na, tol, pinapatawag na tayo, ganyan. Ano yung naging initial reaction ninyo? Let's start with Xavier. Natouch ako sa reaction mo nun eh. Anong ginawa niya? Kasi Kakol kita nun eh, nung nag-email sila. Kakol natin. gusto mo kwento ko na lang. Yung, kasi after natanggap na po kami sa Wild Dream, every after gig or kapag nagkikita kami, sinasabi niya, yo bro, I just wanna say I appreciate na nilakad mo yung label. Tapos natatouch ako pag umuwi ako kasi parang, ay na-appreciate mo yun. Parang nonchalant to si Xavier. Hindi, feeling ko siya yung shy type sa kanilang apat. Oo. Ikaw as the vocalist, kasi syempre 'di ba, aminin natin sa banda, lahat naman nabibigyan ng ng kanya-kanyang spotlight. Pero syempre lagi yung main talaga is yung vocalist kasi ikaw yung talagang pumopronta for them. Actually, fun fact, ako yung drummer talaga ng banda. Original drummer of the Original band, drummer ng okay. banda. So dati, habang nagigig kami, kumakanta ako habang nagda-drums. So, pero ngayon, iba na namin. Kumuha kami ng sessionist na drummer na lang. So, ako na yung lead vocals talaga, permanently. Okay, ang galing. Ang galing. Tapos nung nalaman mong meron na kayong record label, kasi ang laking bagay na ang isang musikero o ang isang banda, pag nagkaroon ng record label, parang, ay dai, you have arrived. Diba? Yes. Parang ganun yun. Diba? Kasi ang daming nagsasubmit ng demo reels nila, pero hindi napapansin. Opo. Nung nalaman ko po na nag-email sa amin yung Wild Dream, ka-video call ko po si Save. Tapos nagulat na lang kami, Wild Dream Records. Tapos napamura ako ng malakas. So, pwede mo. Bawal Sorry. dito magmali. Basta yun, napamura na lang ako. Tapos, ayun, hindi pa siya nag-sync in agad. Siguro mga 1 month after namin, nung naka-meeting na namin yung Viva, tsaka yung Wild Dream, doon pa lang nag-sync in na Totoo na to. Really Ito na talaga. Ayun po. Thank you so much. Ikaw naman, Rick, ano naman yung reaction mo? Sabi ko, Gusto ko yung, sabi ko, okay. Hindi ako, sabi ko, sino ba yan? Like, sinerch ko muna, Wild Dream Records. I've never heard of this before. Tapos nung nag-Zoom meeting na, sabi ko, wow, this is the real deal. Ito na talaga. Tapos, habang nasa meeting kami, nag-chat kami sa isa't isa. What the hell is happening? Na parang may mga offer. Nagpapanik na kami. Pero nahuli pa tayo nila. Nung nag-chat tayo. Halata po kami na magka-chat. Tumatawa kami mag-isa dun sa meeting. Na sobrang Masyado kaming kinikilig excited. kayo talaga. Yeah. So, after signing sa inyong record label, ano nang mga naging changes o meron bang mga nabago na sa inyo na nung mga dating pinapangarap nyo lang bilang mga nagbabanda as students? Dati po, yung mga na-release namin na first 3 songs, yung Asul Ramdam, tsaka Huling Pahina, nirecord lang po namin yun sa bahay. Okay. Like, yung mic ko po dati nun, yung iPad mic lang. Like, wala kaming condenser mic dati. Tapos, ayun, first time namin mag-record sa recording studio for Oh Baby. Medyo na-culture shock kami kasi nakakakaba, like, sobrang intimate niya, tapos may nanonood sa'yo na engineer na. It was such a fun experience. Shout out kay Sir Pons, nag-engineer sa amin sa Oh Baby. Ayun. Grabe. And eto pala, no, as syempre student, so paano nyo na-strive yung pagiging student and then artist as well? Paano nyo siya napagsasabay-sabay? Sige po. Sa una, makakaaway mo talaga yung parents mo. Okay, parents. Pero, okay. I mean, they're coming from a good place. So, gusto lang nila na makakauwi ka ng maaga para makapasok ka kinabukasan. I mean, by now, nag-iba naman na kasi dati po kapag may gig kami, tugtog uwi ako. Okay. So, lagi akong habang nasa angkas ako pa uwi, magigilty ako. Na, Kasi? Iniwan ko yung mga kabanda ko. So strict yung parents mo. Dati po. Okay, pero ngayon, Strict pa rin. nagkaroon na lang kayo ng deal, no? Parang mas naintindihan na po nila na kung bakit ko ginagawa to.
And mas na-appreciate nila kasi mas nakilala na rin po nila yung bandmates ko. So parang, sige, kasama mo naman si Vince, si Save, si Rick. Basta umuwi ka. Basta umuuwi. So, same din sa At inyo. nagpapaalam, ganun lang. Oo. Same. Basta wag niyong pabayaan yung pag-aaral niyo. Yes. Okay, gets. Yun ang deal. Yun ang pinaka-deal talaga nila. Syempre, nagamit na ba yung mga songs na ginawa nyo for like, di ba kasi as part of Viva, marami silang mga movies, marami silang mga series. May mga ganun na ba na tinap kayo na parang, uy, gawin natin OST. to na official soundtrack of this series, ganyan. For now, wala pa po. Pero yung music video po namin, if you guys wanna check it out, nasa YouTube po namin siya. Yes. If you know, ang mutya ng Section E, Oh, yes! Sobrang sikat niyan. yes, si Angela Muji and si Kurt De La Reyes, sila po yung nag-star dun sa music video na. Wow! O, di ba, ang taray? Oo. Ang dami ng mga nangyayari na never nyong inimagine, di ba? So, ano pang next for Midnight Talking? Ready na ba kayo nung mga, di ba, uso yung mga slowly from bar gigs muna? Di ba ganun yun? Pag mga up and rising, bar gigs muna, pupuntahan nyo lahat ng bars in Metro and Mega Manila. Tapos susunod yan, pagka nagkaroon na kayo ng talagang legit and solid followers, meron muna kayong pa-SM Skydome, parang New diba? Frontier, Frontac. Yun ba mga na-imagine nyo nang mangyayari? In the talks na po yung first solo show namin, pero wala pang final venue or like details talaga. Yeah. Pero abangan. Abangan na lang. Abangan na lang. Yes. Pero ano yung pinaka-goal nyo, pinaka-dream nyo makapag? Kapag release ng album. Yeah. Yeah, album. Marami kami mga demo na mga pinag-uupuan lang namin na we're very, very excited to release. Yes. Na we're very passionate about those demos na gustong-gusto namin i-share sa mundo. So, ayun. Slowly Pero, but surely. pero if ever ba, you are open for collaboration, sino yung Of mga... course. Sino yung pinakinaay nyo? Rob Daniel. Rob Daniel. Rob Daniel. Nakikinig siya ng songs namin, nagulat kami. Fair. Wow. Sarap sa Kinakanta feeling. niya. Sino pa ba? Amir Janine. Amiel Sol. Janine. Oh my Janine. God. Tsaka si I Earl. love them. Yes. Earl. Si Ay, Earl, Earl Agustin, oo, yung yes. kumanta ng Tibo. Simula sa simulang pasulyap, sulyap. Diba, hindi kayo makatono? Ang galing mo. Diba, hindi kayo makapasok sa tamang tono. DJ kasi kami. Oo. Pasensya na. Pero sabi nila daw pag DJ daw maganda yung boses. Maganda yung boses. Oo, Pero given. hindi nakakakanta yung halos lahat ng DJ. Oo. Baka totoo. ikaw, kaya mo. Ano yan? Basips? Wag Oh, na. diba? Hindi nakakanta. Hirap din siya, diba? No? Oo, Pasensya ayan. na, ha? Naku, i-promote nyo na i-request ng mga ka-vibes natin ng inyong song na Oh Baby dito sa 92.3. Yes po. Please request Oh Baby by Midnight Talking here sa 92.3. 92.3 FM Radio Manila sa Banana Crew. Yes! Habang nagkikwentuhan tayo, ang background natin ay yung Oh Baby. Pero syempre, you've mentioned earlier na isa sa mga unang songs na pinarinig nyo talaga nung ina-apply nyo pa lang na magkaroon kayo ng record label ay ang Azul. Kaya naman, first and exclusive, pakinggan natin dito sa oras ng 4:41 sa Banana Crew ang Azul. Azul, nag-midnight talking. Banana Crew. Exclusive. Po natin mga ka-vibes ang Azul na inawit of course ng Midnight Midnight Talking. Talking. Anong gusto niyong sabihin na finally naririnig na on air in Metro and Mega Manila ang inyong awiting Azul at ang Oh Baby? I'm very thankful po. Sobrang napaproud po ako sa mga kabanda ko. Yeah. And kung mga naririnig po ng family namin, sana proud po kayo. I'm sure they're very, very proud of you Sobra. guys. Saka nalaman namin off the air, magkakapit-bahay lang pala kami. Kaya nga, diba? As in. So, ibig sabihin, feeling ko, bago lang siya dun sa building. Baka, bago ka lang ba doon sa building? 2 years ago. Mas matagal ako. matagal. Ay, palingan. Ay, patalo. Oo. Ay, patalo. No? Mas matagal ako. Saka I love, ang dami kong friends from UST. Ay, oo, yes, diba? Totoo. Kaya lang nasa siya ngayon, nasa Saudi. Kasi, sem break nyo, diba? Oo. Kasi itong week na to, itong last week na to, araw-araw may exam sila. Oo. Okay, pero for the gig na kayo, di ba? Pag, since ano tawag doon kapag sem break? Yan, oo. Syempre available sila yan. Oo. Yes. For booking, sinong mga kukontakin?
Ayan na, Si Miss baka mabook Cyril kayo ni San Best. Diego. Parang pangit pakinggan, Bestie. Hindi, sa ano ba? Sa negosyo mo, di ba? Oo, di ba? Mag-perform. Magpo-perform yes. kayo. Tsaka gusto niyo mag-perform, gumanon talaga ako mag-perform. Invite nyo sila, saan kayo pwedeng i-follow, saan kayo pwedeng makita at i-book. Sa Instagram bio po namin, at Midnight Talking Music, nakasulat po dun yung booking email. Yes, for ni Miss inquiries. Cyril, yes. Doon na lang po. Alright. Yun, sa Facebook, nandun din po. Yes. Midnight Talking. Ayan. Ako, maraming salamat, Midnight Talking. Thank you po. At naway sa pagbabalik ninyo, mas marami pa kayong ma-release na songs. Yes. At please lang, pag sumikot na kayo, bumalik naman din kayo Hindi, dito. Siyempre. sinabi ko sa kanila kanina, 'di ba, na kung ano yung naabot ng Four of Spades, kaya nilang abutin yun at mas kaya rin nilang lagpasan yun. Huwag nyo kami kalimutan, Oy, ha? sobrang powerful kaya pa nagsasabi ako ng Yes. ganyan. Marami akong artistang sinabihan na ganyan na sumikat talaga sila. Ako ang hiling ko lang naman walang kapalit eh. Bumalik-balik lang kayo sa Yes. programa namin. Okay na ako doon. Promise. Ha? Promise yan, ha? Maglo-launch kayo ng mga bagong songs nyo lagi sa 92.3, ha? Yes. Tsaka yung pagkakaupo nila, ang tanda-tanda ko na talaga. Oh, gumano pa sila. Opo, very chahin. May baw pa. Opo. Very chahin. Again, nakasama po natin ngayong hapong ito, of course, ang Midnight Midnight Talking. Talking. Kung nag-enjoy po kayo sa Oh Baby at sa Asul nilang awitin, haba naman, pwede nyo pong i-text yan sa amin, sa aming Viber number at sa aming Globe number. Ang Viber ay 0954-406-1967. At syempre sa Globe, 0916-563-1777. Or Mag-message kayo sa amin sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram at sa TikTok 92.3 FM Radio Manila at sa aming mga official pages, DJ Jaiho. DJ Kim Chorva. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok ang oras, 4:47. Ito po ang inyong favorite na merienda tuwing alas 3 hanggang alas 5:30. Ito ang Banana Crew. Kasama ang inyong paboritong tambalang, Jai Kim. Dito lang sa Tunog number number 1. Ito po one. ang 92.3. FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes!